up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tels Fishard. For today's video mga gar ay mag-update ulit tayo dito sa ating fishard. And mag-update din tayo sa ating mga fry no, ng PKBM. Kasi ngayon medyo kitang-kita na sila. Last time kasi hindi pa gaano. Medyo maliliit pa yon tapos nagtatago. Ngayon kasi medyo laki-laki na kaagad ng kaunti. Tsaka may bago din tayong strain dito sa ating fishard na na-swap dito sa ating mga double sword. So, tara! So, ito yung isang strain na sinasabi ko mga gar. Ayan o. Na na-swap no, sa ating mga double sword. So, ito daw ay medusa. No, pair ng medusa. So, medyo maliliit pa. And palalakihin pa ito natin. Pinakain ko naman na yan ng Tubifix. Kaso medyo luma na yung Tubifix ko, no? Kasi ilang araw na yung lumipas nun. Try akong bibili bukas ulit ng bago para hindi masyadong pangit yung mga Tubifix natin. And bubumbahin natin ito ng Tubifix. So dalawa pa lang yan sila ngayon. So palalakihin natin yan. Gagawin nating Big Mama yan. Sana hindi madisgrasya, no? Gawin nating Big Mama katulad ng mga breeder natin dito ng mga Big Mama. Ayan. So dalawang medusa yan. So pumunta kasi dito kahapon, no, yung tropa natin. Tapos, pinadalhan natin siya ng isang trayo nitong ating mga double sword. So, dito ko siya kinuhanan ng dalawang female. Tapos, siya na yung pinapili ko doon ng mga male, no, na gusto niya. Tapos, ito yung binigay niya sa atin na isang pair, no, ng medusa. Sana mapalaki natin to at mapaganda. Yun, may halaman pang kasama, oh. Wala kasing halaman ito. Ito yung mga monster fish natin, yung mga call machine natin. Malinis na sila ulit. Kasi inano ko yan kanina. Kinuskus ko yung dito, yung mga gilid. So bibilhan ko to ng basahan para malinis ko yung dito sa front mismo. So yung nililinis ko yan, yung dito lang sa harapan. Kinukuskus ko gamit itong ating ganito. Yan. Yung pang kuskus natin. So, ito yun. Ganyan lang tayo maglinis ng ating mga isda. Pang mabilisan lang ba? Ganyan lang. Tapos, tatanggalin ko yung mga poop, no? Sinasiphon ko rin kasi yan yung mga poop na medyo solid na hindi nahihikop nitong ating filter. Sinasiphon ko yan, pati ito. Ito kasi wala. Itong ating hito na to. Wala yan siyang malalaking poop. Kasi, kinakain niya lang din ulit. Napapansin ko, wala siya talaga siyang poop. Kasi parang nangyayari, pagkatapos niyang i-poop, kinakain niya lang din ulit. Ito lang talaga yung dalawa na medyo malakas mag-poop. Lalo na to, laki na oh, grabe. Ayan. So, binibili dati yan ng 300 pesos. Hindi ko binenta kasi sayang eh. Ang laki-laki na yan, tapos 300 lang, di ba? Although, hindi naman yan kagandahan para sa iba. Para sa akin kasi maganda siya kasi siyempre first time ko nakapagpalaki na dati nung binili ko yan parang ganyan lang, oh. Tapos ito na siya, ganito na siya kalaki. So yun. 5 piso lang yan ang laki niya nung ganun ako. Tapos may sakit pa siyang white spot. Kasi yan, napalaki ko siya ng ganyan. Ito kasi nung binigay ito sa akin malaki na. Yan. Nung binigay ito sa akin malaki na siya. Parang kalahati na yung size niya. Tapos ngayon lumaki na siya ng ganyan. Pero ang ganda, oh, di ba? Oh. So dito, yung may fry natin, ito na lang, yung feeder. Kasi wala akong mapaglipatan and konti lang naman sila. So, bubumbahin ko na to. Umpisahan na itong bumbahin din ng Tubifix. Ito, mga walang laman kasi binalik ko na doon lahat yung ating mga fry ng full gold na madami na rin eh, dito. Ayan o. Ayan, malalaki na rin yung iba. Tapos yun. So, pag sumikip yan dito, yung mga full gold natin, hanapan natin ng malilipatan. Then siguro magdagdag na lang tayo ng mga gantong tab. Yun. Kasi malawak pa naman eh. Malawak pa naman yung area. Yun. Ang hirap lang yan pag dumami yung tab natin ulit. Pahirap pa naman yung paglilinis. Yan. Kasi yan, lalaki na ng mga male natin dito. Yan. Yung mga female ay mga Waikisi. Tapos may mga fry sila. Pero yung mga male, ayan, malalaki. Magaganda. Yun. Kasi dalawa lang naman yung ginamit natin sa breeding dito. Dito kasi nilagyan ko to ng dalawang male, no? Kung hindi nyo napanood yung mga previous videos natin, nilagyan ko to ng dalawang male na yung pinakamagagandang male dito ko nilagay para kung mag-breed man, no, maganda yung magiging kalabasan. And
luckily no, madami ng mga fry na nandyan sa ilalim. Kaso itim yung mga fry nila kaya hindi mo mapapansin ng maayos. So ayan, tapos pakapal pa yung halaman. So lastly dito sa ating mga PKBM. So dapat ang feed ko dito ay BBS. Kaso nakita ko na mas malakas pa sila kumain no, ng Chubby Pigs kaysa sa kanilang parent, yung parent na nandun. Mas malakas pa sila kumain, nakikita ko. Ayan nga sila naka-permi sila dyan sa lagayan ng Chubby Pigs. Ayan, kaya mapapansin nyo, alalaki na nila kaagad. Ayan, wala pa yung 1 week. Tapos ganyan na sila, diba? Alalaki na, dami. Mga siguro mahigit ito 50 piraso. Then may mga black din, siguro yun, mga calves yan. Pero PKBM pa rin naman yan. Kaya pa rin natin yan gawing mga for keeping, ganun. Kasi PKBM pa rin naman, maganda rin naman talaga yung molly sa mga aquarium. Kasi malalaki nga sila. Yan. Tapos, ayan, dami talaga sa ilalim mga gar. Sobrang dami. Ayan. Diba? Sobrang dami yan. Tapos sa lakas lang kumain ng Chubby Pigs, kaya nilalagyan ko din ng madami. Kaya napabili ulit ako ng bago. Plano ko nga sana hindi na ako bibili ng Chubby Pigs. Ang ipapakain ko sana ay mga na lang, frozen moina, since madami akong mga frozen moina. Kaso, ayun, nakita natin na yung mga PKBM natin, malakas pala kumain ng Chubby Pigs. Kaya bumili ulit ako. So bibili ulit ako bukas kasi medyo naluma na yung Chubby Pigs ko doon sa baba. Marami ng patay and mga madumi na. So pag gano'n na kasi mahina na yung Chubby Pigs, prone na yon sa mga parasite na pwedeng makasama sa ating mga isda. So plano ko magdagdag niyan ng aking mga strain ng PKBM, and mas gusto ko talaga yung yung GBT Golden Blue-tail. So try ko mag-order sa susunod pagka nakaluwag-luwag. Ayun, pag naka-tempo na talaga, order talaga ako nun. And dito yung ating mga Peter Koi. Ayan, ang lalaki na. Kumukulay na nga din, tapos masisigla. So hindi na to magtatagal, malamang sa malamang magbi-breed na to. Kasi ayan, gumaganda na So plano kong tanggalin dito sa susunod yung mga hindi kumulay. Ayan, mga hindi kumulay tanggalin natin para hindi maka-apekto sa breeding. Yun. So matitira dyan itong mga matingkan. Magaganda yung kulay. Yun. So yun yung latest update natin dito mga gardok sa ating fish yard. So yung mga beta natin nandyan pa rin. Hindi pa rin siya na-breed dahil wala pa rin bubbles. Ayun. So salamat sa lahat ng mga nag-support sa mga previous video natin. Salamat sa patuloy na nanonood. So hanggang dito na lang yung update natin sa ating fish yard. Hanggang sa muli, din yung Kuya Ted sinasabing to God be the glory.